Good day mga ka-DIY. Matagal po tayong hindi nakapag-upload. Medyo na busy lang po tayo sa trabaho, no? So ngayon may subject po tayo uli ngayon na pag-aaralan at ituturo. So ito po yung tinatawag na water hammering o water hammer. Ito po. Marami po nag-i-ignore dito kasi lalo yung mga baguang plumber, ini-ignore to. Ah, hindi nila alam na importante ito. So ngayon, ano ba nga, umpisahan muna natin ng meaning ng sa meaning ng water hammer. Ano ba ang water hammer? So ito yung tinatawag na rapid declaration of water when a bulb close quickly. So sinarang bigla yung mga balbula no, or gripo. Tapos creating a shock wave that travels back through pipe results to leaks, ruptures, and damage of fittings. So yan nga po, no. Ito ay nagiging dahilan ng ito ay gumagawa ng shockwave kapag bigla nyo sinara yung gripo nyo o yung balbula. Lalo pag ang gamit nyo ay yung ball bulb na balbula. Yung ball bulb kasi isang pihit lang nito, sarado na agad yun eh. Hindi katulad ng mga gate bulb na ilang turns mo siya bago siya tuluyang sumara. So, tsaka yung mga gripong ang handle one click din lang yung pag turn mo sa right and close na agad. So, ito yung mga bigla mo sinara, nagkakaroon ng shockwave, travel back through the pipes. Tapos ito yung pag mahina-hina yung mga joints mo, so dito nagsisimula yung leaks, ruptures, tapos yung mga damage ng fittings. Lalo pag yung mga maninipis ang fittings, dito yan nagsisimula. So, bakit nga ba nasisira yung yung tubo? Sabi nga dito, this wave create a pressure wave. Tapos that travels through pipe and exerts significant force. So, ibig sabihin, may lakas talaga siya. Na kapag yung bumabackfire siya, yung tubig, yung biglang pressure, tapos biglang masasara, nakabuelo yung pressure, tapos biglang masasara, siyempre magbabackfire ng pressure nun, no? Ngayon, delikado na dyan yung mga, kung bago-bagong tubo pa, baka kayanin niya pa. Pero pag mga luma ng tubo, yung mga walls niya, maninipis na. So, yun na yun, no? Nagsisimula yung fittings, tsaka yung mga connection. Diyan na nagsisimula yung leak niyan. So, sabi nga ano ba yung magiging consequences nung water hammer? Kapag ito kasi yung yung malalaman mo kasi kapag yung water hammer nga, yun yung biglang umaalog yung tubo, tumutunog. Mamaya tatalakayin natin yon. So, consequences muna ng water hammer, no? So, yung paulit-ulit na pressure surge, yung tinatawag na parang backfire niya ng pressure. Tapos, ito na yung nagpapahina ng tubo. Isa sa mga consequences niya, no? Ito na yung nagpapahina ng tubo. Tapos, overtime, no? So, ang magiging dahilan yan, kapag paulit-ulit mong ginagawa yan, naghahanap na ng yung pressure niya, talagang pinipressure niya yung mga dugtungan, no? Yung mga dugtungan niya. Ngayon kung mahina-hina yung mga dugtungan mo, lalo na kapag ang gamit mo yung mga Sloan Blue pipe pa, di ba? Yung mga GI pipe, medyo nag-hold pa yan ng mga pressure ng medyo long time. Kapag tumagal na yan at kinalawang sa loob, diyan na humihina siya. Yung kalawang tsaka yung water hammer, diyan na rin bibigay ang GI pipe, no? Pero itong Sloan Blue, yung dissolvent lang, no? So, pagkatagalan, kahit nakabaon yan sa semento, yung Sloan Blue, yung ano niya, yung
glue niya, yung pipe cement niya, yung solvent niya, nag-expire din yan eh. So paulit-ulit na water hammering, papahinain niya na yun, no? Ngayon kapag na-expire na yung ano niya, yung pagkakakapit niya ng solvent cement, diyan na papasok yung ano, sisingit ang tubig ngayon diyan. Sa paulit-ulit na bukas, na sarang bigla ng ano, na nagkokos ng water hammer, diyan nabibigay yung joint ng Storm Blue. So subok na yan, no? Kaya nga sa mga building, mga high-rise building, hindi na pinapayagan yung Storm Blue, puro PPR pipe na siya. Kasi mas nag-hold yung PPR pipe ng excessive pressure. Kasi ano siya eh, parang plastic welding na siya. Yung fusion machine na yung nag-join sa kanya. So, parang naging plastic welding na siya. So, matibay yung joint niya. So, masasabi kong pang lifetime na siya yung PPR. Kasi bukod sa makapal siya, kahit pa matilyo mo siya, basta yung makapal na klase ng PPR, hindi yung tinipid na ano, na maninipis. Kahit matilyoin mo siya, dahil experience ko na yan sa mga high-rise building, hindi siya mabibiyak. So, wag lang siyang hiwa, malagari, o halimbawa yung mga nakabaon na yung PPR, no? Nakabaon na yung PPR sa semento, tapos bigla may mga nagpapalitada. Siyempre yung mga yan, nagbabaon din yan ng concrete nail para sa ano nila, sa katanse. Ngayon pag natsyempohan yung ano mo, natsyempohan yung tubo mo para doon sa concrete nila binabaon nila, siyempre mabubutas din, plastic lang yun eh, hard plastic yun eh, pero mabubutas yung kapag tinira ng concrete nail. So kaya nga konting ingat lang kapag halimbawa magpapalitada na sila, dapat may marking yung pinagdadaanan ng tubo mo. Guhitan mo lang silang pula ng pulang pintura kung nasaan yung tubo mo para naiiwasan nila. Kasi tsaka sa mga wall cladding nila, siyempre nagbabaon din sila ng mga talks, no? So ganon din yung pagbabarena, tatamaan din yan. So ganon, no? So paano ba natin ma-identify yung water hammer, no? Ang water hammer nga, ito yung sinasabi ko kanina, yung bigla mo sinara yung valvula o gripo, tapos nagkikreate siya ng yung kalampag, blugog. Lalo kapag ang support mo ng tubo mo ay hindi masyadong matibay yung pagka-support ng tubo, no? Yung bumabackfire yung pressure niya, makakarinig ka ng kalampag yan. Yun, mga loud banging noise na tinatawag. So, ngayon, paano ba maiiwasan natin yung yung water hammering? So, ito yung sa mga simpleng paraan na ginagawa namin sa high-rise building. So, nag-i-install kami ng air chamber. So, halimbawa katulad sa mga sa abang ng laboratory. Mga laboratory, no, hot and cold, o kahit sa cold lang. Pero sinasama na rin namin dun sa hot and cold yung paglalagay ng air chamber. So, imbis na elbow siya direkta, gawin mo siyang T. O tapos, dugtungan mo siya ng mga, kasi yung kalimitan kasi 20 mil lang ang yung linyang ini-install sa tulad niyan, papunta ng laboratory, shower, water closet, 20 mil yan. Ngayon, yung abang mo na 20 mil T, tapos maglagay ka lang ng adapter doon sa bandang taas ng
T, continuation ng T. Adapter na 25x20. Tapos, kailangan extend mo siya ng 300 mm o 1 foot o 12 inches mula sa gitna ng T hanggang doon sa dulo ng ilalagay mong end cap. End cap na PPR. Basta PPR ang gamitin mo. Pag yung ina-advise ko talaga, PPR ang gamitin pag mag-i-install kayo ng water lines para nag-hold siya ng excessive pressure. So subok na yan kasi sa high-rise building yan lagi ang ikinakabit namin. At saka hindi ka papayagan ng iyong mga engineers na magkabit ng ibang tubo bukod sa PPR. So ganun nga, maglalagay ka ng air chamber imbis na direktang elbow ang ikakabit mo. Lagyan mo siya ng T, tapos lagyan mo siya ng adapter na 25x20 sa taas ng T, tapos lagyan mo siya ng spool at end cap sa dulo. Kasi yun ang magiging water hammer arrester niya. Imbis na direkta doon sa gripo, pupunta agad yung pressure doon sa taas niya. So, malilesen yung pressure, no, yung backfire. So, lahat ng so, kadalasan nga ng yung mga connection katulad ng water closet, laboratory, tapos shower line, lagyan mo ng air chamber. Kasi yan talaga magpo-protect sa water hammering, sa pagkasira din ng mga fittings niyo, mga dugtungan. At yan tatagal ang tubo niyong lifetime talaga. Basta mayroon kayong water hammer. So, doon sa mga baguang tubero o plumber, wag ninyong i-ignore ang water hammer o ang magiging cause nito. Kasi sabi nga, preventing is better than cure. Imaginein mo, kapag nakabaon na sa semento yung tubo mo at biglang bumitaw ang mga fittings, di ba? Malaking trabaho yan. Magbabakbak ka ng tiles, huhukayin mo yung wall para makita mo lang yung saan nanggagaling yung leak at yung pagre-repair niya. Hindi mo naman pwedeng hukayin niya sinsilin niya ng tama-tama lang sa fittings eh. Kailangan may buwelo siya para hahabaan mo rin yung sinsil niya, para maano mo rin yung tubo niya, no? Makita mo rin yung pinakatubo niya at para mailabas mo rin siya magalaw mo rin ang tubo niya. Kasi talagang kapag ang water hammering ang sumira sa tubo mo, tuloy-tuloy na yan eh. Kailangan talaga meron kang proteksyon. Kaya wag niyong kakalimutan ang air chamber o water hammer arrestor. Yan lang yung air chamber na sinasabi ko, yan ang pinaka-simple na water hammer arrestor. Kasi yung iba, bibili ka pa, di ba? Yun, talaga yung nakakabit na talaga siya sa sistema niya. At kasamang babaon ng mga tubo sa wall. So, yan lang. Kung gusto nyo sundin ang payo ko, lalo sa mga baguang tubero. So, hindi lang tayo basta kabit ng kabit, no? Kailangan meron din protection yung ating kinakabit. So, sa mga susunod kong videos, para sa mga plumbing tutorial din, isasama na rin natin ng mga solar installation. So, abangan nyo ang mga susunod kong videos kasi
Pag hindi pa tayo busy, pag hindi tayo busy, pag may oras tayo, so itutuloy natin ang mga tutorials, mga useful tutorials at para sa mga DIYers na katulad natin. So, stay tuned lang sa channel ko, no? So, please like, subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko na i-upload. So, hanggang dito na lang muna mga ka-DIY, no? So, thanks for watching.